Bueno, may buntag isang live tas programa sa Timbangan sa Katarungan. Welcome sa itong tulumanon. Kumusta mo sa inyong matag panimalay karon? Adlawng Domingo mga kaigsunan. Munang adlaw sa mga pagtrabaho. No? Unang adlaw sa ting trabaho mao ang adlawng Domingo. O na kumusta mo diha? Nga nasi matag panimalay. O labi na po diha sa California. Maayong gabi diha. No? Gabi man dito karon. Sa California ni Mr. and Mrs. Dioscoro Bago ang ato usab muli paglubad nga supporter usa sa nagatabang sa itong programa diri sa Pilipinas labi na sa mga pagkursada o sa ato igsuon nga ministry diri sa Pilipinas. Salamat kayo sa mga pagpaluyo o sa pagsuporta ni Mr. and Mrs. Dioscoro Bago. Og sa uban pa nga mga area das gawas nasod may buntag may hapon may kadlawon may udto may gabi og may isang tuwang gabi alang sa tanan diha nga naakaron sa inyong batag panimalay. At ang ipanginaot kana mo sa may panglawas mga kaigsunan og diri pod sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta mo og maayong buntag og adlaw karong Domingo og sa ako nang giingon mga kaigsunan nga ang adlawng Domingo adlaw ni nga ordinaryo adlaw nga ting trabaho sumala pas bala ang kasulatan mga igsuon. Taro magid po na nga sa Biblia ang adlaw Domingo nasulat ba na sa napulo ka sugo. No? Simutana mo nga asa man dabit mabasa na bad nga naa ang Domingo sa napulo ka sugo nga ako nabasa sa Bador mo diha. Sa napulo ka sugo pagisunan Exodo 20 bersikulo 8 ingon sa gitawag nga Catholic Bible sa ilang duay version, Latina Vulgata. Hinumdumi og nga santuson mo ang Sabado. Mao gani nabutang sa kanang Biblia. Asa man ang Domingo diha? Ang Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes naa na sa bersikulo 9. Usa man din ang 9. Kaya ang 8, resulti man ito, nga hinumdumi og santuson mo ang adlaw nga Sabado. Now, asa man nakita nato ang Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes? Naa sa bersikulo 9. Basta gingon diha, unong kaadlaw makatrabaho ta. Sa ito pa, unong kaadlaw adunay ting trabaho nga adlaw. Nagkaroon sa mga adlaw bang ting trabaho? So, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes. Walay Domingo nga gibutang sa Biblia nga atong hinumduman o atong balaanon, atong kapahulay, alas pagsimba, di ta kabasaan na igsuon ka ng adlaw Domingo. Ang kabasa diha nga Sabado, adlaw sa pagsimba, adlaw kapahulay, adlaw nga balaan, o adlaw nga timaan sa katawhan sa Dios, og adlaw sa pagsimba sa tanang maluwas. Sumala pa sa Isaiah 66, 22 o 23. O gina ang naas Biblia mga kaigsuonan. Mao gina ang naas Biblia igsuon. Klaro gina bisag kung saon na to basa ang Biblia. Ang lugwa diha, no? Nga adlaw sa pagsimba, adlaw nga balaan, og adlaw nga kapahulay, walay lain na ginikomendar diha ang adlaw Sabado. Madami nga ng uban, nga sa manis timbangan, sige man yung balik-balik ka ng adlaw Sabado. Ato lang nag-intro, kaya Domingo mga ron, no? Apa, nang atong isgutan karigsoon, kining may tungod sa mga pagkaon or mga mananap na mahugaw. Kaya dako ba hindi kalimigitan? May ingon ng uban nga, wa may labot na sa ginarian ng pagkaon, Brad. O, gani labot, basta kay hinlo mong gikaon. Pero hugaw mong gikaon, kaya di ka maapit na sa kanang silot, nga na may giingon din ang nagkaon sa mga mananap na mahugaw. Apil ang baboy, ilaga, o uban pang mananap na mahugaw. Sunugod sa Ginoo sa katapusang mga panahon. So, kung ang atong gikaon hinlo, wag ni problema sa kaluwasan. Pero kung ang atong gikaon hugaw nga mananap,
Unya wag kita muundang hanto nga matay ta. Unya nagkaon tag mananap ka mahugaw. Aw, di kita maluwas kay lisod pero miingon ko nga maluwas mo unya Biblia dili. Nga kini ra bang gisulti nako. Wa na magini kanang naarab gini sa Biblia. Di na magini ako ra. Di pa dito mo nganuman adunay bersikulong mabasa. Mo na mga hisuon ang dapat natong hunahon pagayo. Nanaon ninyo mga viewers or mga baser nako nga kining gisulti nako dili akong gagalingon kay naay mabasa ang bersikulo. Lisod po ko akong lubagon ang bersikulo akong balit aron kay kung mahitabo na gani may galang nga kanang nas Biblia mabalitan na gina di na gina mao pagkasultiha kana igsuon nagsugo nimo ang yawa na kay yawa hilid nag balitan mao na trabaho si yawa. Uni usahay po ni mga hinti si yawa, mga guwali, mga pastor, kuban pa niya ng mga magawali, musundog po sa trabaho si yawa. Musunod sila sa gusto si yawa. Unya mga turo maglangit. Nga to ganyan langit, ayaw magsunod sa trabaho si yawa. Kung mga tog langit, sunda ang gustos Ginoo. 1:26, bisan kinsa ang moalagan na ko, sunda lang ko ninyo. Tanawa mo, di isig Biblia. Okay. Ngayon pagtanaw din ni Jerry Doble, matapad ni Jerry Doble, timbangan sa katanungan, ayaw din ni paghugaw-hugaw sa social media platform. Tos kay dili ni lugar para sa mga taong sama nimo kadamak o gunahuna. Ha, isa yung gunahuna na. Wa ka ni kahugaw-hugawin ng mga social media ng kapuosan ng mga dughan, mga bra, mga igot-igot. Mga ganahan ni ka na. Ha? Kanang na social media diya nga nag-post mga lawas diya nga bra na lang, magpanty na lang. Muli mo ganahan, pero polos Ginoo di ganahan. Ang mga taos yawa di ginaganahan maminaw sa matubad pagtulunan si Ginoo. Mo na yung kinabuhi Jerry Doble. Hugaw nimo ang akong gisulti kay naas Biblia. Pero katong mga balikas o katong mga display sa social media nga mga nahukas na kubo diha, o mo na imong ganahan na para diha og di ganahan sa ako, pwede ka mahawa di ay tanaw. Ha? Ay tanaw kay maligsan jud ka. Mao na karon. Okay, badayon ta. Oh. Pulong gid sa Ginoo, basta gani mga tao igsuon nga di ganahag langit. Di na ganahan minus pulos Ginoo. Ang dili maminaw sa pulong sa Ginoo iya siyawa. Mo ni pinakaklaro. Nga naman, sige na tagsampit sa Ginoo, ampo sa Ginoo, pero naay ang gisulti dito manon, nalisod mo na. Tanawar ka ng 1 Juan 2:4, bisan kinsa nga moingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo kanang tawhan na bakakon gula kaniya ang kamatuoran. Sige kaghangyos Ginoo, sampit sa Ginoo, unya niya ay mga sugos Ginoo, di na mo tumanon, mao na matubad diha bakakon ka. Nganuman, ang yawa araba amahas mga bakak. Mao na giingon sa 8:44 nga ang yawa amahan sa mga bakak. Nganong amahas mga bakak? Kaya ang trabaho siya wa igsuon paglubag sa tinuod o pagbalitad sa pulong sa Ginoo. So kahit pa na sa unang panahon, sa naman sa Eden. Ningon na Ginoo yung pagkaon ni anang bungas kahoy sa pag-ila sa maig daotan kaya sa alang mukaon ka mamatay kagayon. Pero sa ingo siya wa, dili mo mamatay. May sama mo sa Dios, may balo mo sa maig daotan, di pang balitad na ang gisultis Ginoo. Mo na kadaghan sa mga tao ron magawali nga ang pulong sa Ginoo balitaron pod. Mura pog tinuod, pero nagsunod na sila sa gusto siyawa. Mao na nga sa akong giingon, kining pagwali sa social media, maligsan ang nagtudlo og bakak. Maligsan ang naghimo og daotan. Nganuman kay kining Biblia ang basahon nako, iya man is Ginoo. 2 Timoteo 3:15-16. Patod pa diha, ikaw, naibalo naman sa mga balaang kasulatan, sa nga magtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan.
Ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios aron sa paghatag og kaalam sa pagsabot sa kaluwasan, pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong, pagbadlong, pagsaway, pagtul-id. Maunay trabaho sa Biblia. Muna iyang rule. Mo nang inigbasa na ko dito sa bersikulo sa Biblia, dagan mga suko nako kay mga igo man. Nang bahalang masuko mo nako kay Biblia man ni. Lisod po akong hapo-hapohon ng Biblia man na. Pag ingos sa Biblia nga, ang tanan nagkaos kaning baboy, sunugos, tapos ang mga adlaw, kundi mangundang. Ako lugar ng balihon, inalugar na ako nga, ay, nangaos kaning baboy, di mangundang, malangit. Di naman na mao, kaya wala mo na sa Biblia. Oh, pag ingos sa Biblia nga, away pala hubog ng malangit. Ako na usbon, ako lang ang usbon nga, ang mga palahubog malangit. Ako lugar ng usbon. Oy, kadakong problema mga kaigsuunan. Mauna, nga sa ato igsuon nga pagtuon, ayaw ko na ang giatake na mo. Ayaw wala na. Ang gibasa na ko sa Biblia, dili na pangatake. Atake lang sa mga tao nga nangaigo, nga digin mo bias bisyo. Mo rin pinakatinuod. Kaya klaro mo ang Biblia, misyon pinariyag, 21 versikulo 8, nga ang ibutang sa impierno, mao kadtong mga tao nga mga talawan nga moalagad si Ginoo, nagsimbag Dios, mga bakakon, mga lumayan. Oh, na diha apil na. Itambog na sa impierno. Kung dili mangundang. Pag-abot diri sa 1 Corintios 6:10, walay palahubog nga malangit. Ug walay man nilapason sa balaod nga malangit. Na unsaon man karon. Pero sa pagbasa sa bersikulo may gala, example, palahubog ka. Yang bersikulo kung basahon, walay palahubog nga malangit, yung palahubog karon. Dili pa na maong, dili pa na ingon nga may impierno na ka. Ang iyo si Biblia, kung dili ni mo nabiyaan, mo na makapa-impierno. Kung dili biyaan, mo na makapa-impierno sa tao. Dili kay may impierno karon. Tanan nagaos ka ring baboy karon, unsa day mga bisyo da, sugal, inom, sigarilyo. Wala pa na mag-isgot og may impierno, wala pa impierno. Pero kung dili biyaan, unya mga matay sa pagkadautan, mga matay sa paghimog sala, mao na makapa-impierno sa tao. Mao na makapa-impierno sa tao. Mao na makapa-impierno sa tao. Kung dili gid biyaan, kay kadtong nagapadayon pagpakasala. Kadtong nagapadayon sa pagpakasala, sumala pa si Bihanon 10:26, nagapadayon sa pagpakasala, wala na inihibilin pangalan niya tungod sa sala. Kung dili magpaabot na lang sila sa usa ka makalilisan na hukom sa kalayo alang sa mga kaaway sa Dios. Tanawa na. Sa ito ba, kung ikaw nasayod sa mensahe, unya, naigo kasi bersikulo sa Biblia, ayaw no na ang impierno ng tao na, di pa, oy. Ang magkapa-impierno sa tao, kung mamatay siya nga manilapason sa balaod, muna'y usadi ang magkapa-impierno. Kay, ang sunugon si Ginoo kadtumang naglapas sa balaod. Ingo sa Juan 3:4, ang tanan nga naglapas sa balaod nakasala. Og ang sala bayran og kamatayon. Nasakit tigin ng bersikulo kay Biblia maguna. Okay, so sa paraintahin, amo kay bisita. Now, sa Biblia mga kaigsunan, ang giibutang diha, pagbadlong, pagsaway, pagtudlo, mga tambag. Madagingon sa Proverbio 4:13, paingos 15. Hawiri ang mga pahimangno, hawiri ang mga tambag,
kay alang ni sa imong kinabuhi. Kay gitagaan tag panahon mga kaigsuunan nga mahimo ta nga magkatimbang-timbang ba. Kung mag-live, undang, ha? Kung mag-live, undang. Ako nakita ang may chili. Ay, chili. Ayaw daw. Sige. Sobra enta kay napunti katiman ko. Okay. Karon. Sa Biblia, ato nagisgot na diya nga mga mananap nga mahugaw. Mananap nga mahugaw o mananap nga hinlo. Kasi kabuhat ani ang Ginoo. Kay sumala sa Henesis 1:31, human naghimo sa tanang butang. Adlaw kadto nga ikaunom. Gibuhat niya ang tanan diha, mahugaw ug mahinlo, sige himo na. Mao man gani sa Genesis 7, kasi diha nga nahuman ang arka, ningon ng Ginoo ni Noe nga Noe, ako nakita nga matarong ka sa akong mga mata. Sulod sa arka apilo mga anak, walo ka buok. O na pa siya gisugo dito. Sa tanang mga mananap nga hinlo, dinagpito, apilig bay. Ang tanang mananap nga hugaw, tinagurha, apili ubay. Sa ito pa, klaro, nga ang Diyos may naghimo sa mananap nga hinlo, mananap nga mahugaw. Ang uban nigsuon nga mga relihiyon, ang uban nga mga pundok, wala sila supak nga naay mananap nga hugaw sa daan tugon. Ang ilang gisupakan lang, kay wa na daw na sa bagong tugon. Mao mo gina ang kasagara. Oyon sila nga ang baboy dili ipakaon, oyon sila nga ang isdang wala himbis dili ipakaon. Apan di lang sila muuyon nga karong panahon na dili ipakaon ang mga mananap nga hugaw kay matod lagi nila limpyo na daw. Yan pangutana, asa man nabasa ang bersikulo nga gilimpyuhan sa Ginoo ang tanang mananap nga mahugaw nga wala di man ta kabasa na. Hunahuna ra man nila na. Sa tinuod ng gisuna kung naa mo mabasa ang bersikulo nga giluan sa Ginoo ang tanang mananap nga mahugaw, mukhaon jud baboy. Basta na. Apan hangtod karon, gikan sa una hangtod karon. Wa pagi ko'y nabasa sa Biblia nga ang tanang mananap nga hugaw gihinloan na gipakaon na, wa jud ko'y nabasa na. Na mo nang miingon ang uban nga naa may mabasa brad, apakutan na asa man. Nga akong nabasa ang baboy di man ipakaon, sunugon man na nagkaon sa katapusang mga adlaw. Napoy hunahuna sa uban man kaigsunan nga ang gisugo na abad Israel raman, mga Hudiyo raman, matilabot na. Ta kabasa na. Walay mabasa ang bersikulo mga kaigsunan nga ang gisugo sa Ginoo nga dili pakanon og baboy ug uban pang mananap nga mahugaw Israel ra, di kita kabasa na. Sa tinuod lang. Di na mabasa. Inyo na lang gipunan ang bersikulo. Inyo gipunan. Nabulimar ba, kay kasagara nako nga maengkwentro, labi na sa mga CFD. Mingon sila nga ang Deuteronomio 14 o Levitico 11, ang isugo daw ana ang mga Israelhanon ra. Wa kuno tay labot anang balaora
kanang Deuteronomio 14 o Levitico 11, watay labot ana. Karon wala man tayo labot ana. Bot bang ibasabot, ganita mo kaon og isda nga ay himbis. Dita mo kaon og manok, kabaw, karniro, kanding. Wala man tayo labot agahanang sigua. Kay sa Levitico o Deuteronomio, maor man yung mag-istorya ha. Gingon dito, ayaw pagkaon sa mga mananap nga mahugaw. Deuteronomio 14, versikulo 3. Ingon na Ginoo nga maunin yung kanon, ang baka, karnero, kanding, og mga mananap nga napangusap sa kinaon og nabahin sa kuko ang duha, mao kana ang inyong kanon. Sa mga isda pod sa dagat, ang inyong kanon mausan ng mga kuan kanang mga isda nga nahimbis og kapay. Gisugo na si Ginoo. Mabasa na Levitico 11 o sa Deuteronomio 14. Unya ang ilang huna-huna aligisyon na kanadang mga bersikuloha, kapituluha, ang isugo na Israel ra. Ang question diha, kung ang isugo Israel ra, bot bang ipasabot, nga kitang Christian, kitang mga hintil, libot ang mukaon ng baka, kanirog, kanding, isda nga mahimbis, o kapay na, dilong kita mga on na lagi, o matilabot sa balaod, o matasugua. Kay, ningan ginawa nga, atong sulti nga Israel ang inyong kanon mo ni kamure mga on na niha kining baka kaniro kanding kun mo nang istorya hawat labot na ano mga on mo lagi mo ngano mo kaon na mo sa baka kaniro kanding wala man mo suguang pakana kun mo na istorya ha ngano mo kaon sa manok ngano mo kaon mo sa isda nga mahimbis nga matod pa ninyo ang gisugo anak ang Israel raman yang anong mga on lagi mo. Asa may tawag anang taong mukaon maagdaha. Di dalo. Mo na ang inyong doktrina makalibog. O makalibog ba? Mura ba sa napulo ka sugo? Ang napulo ka sugo ang gisugo Israel ra. Pero ang nagwali, wa nagpatay, wa pudangawa to ano napaw dituman bus mga sugo. Oh, nagwali mo nga ang mutuman sa napulo kasugo ang mga Isilhanon, way labot ang Christian, way labot ang Hintil, pero ikaw nga nagwali, nagtuman kas mga sugo. Oh. Nagtuman kas mga sugo nga nasulat sa napulo ka mga sugo. Mo na'y problema diha nga inyo lang pili-pilion ba? Pag naaga ni ipakaos Ginoo, aapil na mi anak, brad. Pag may ingon gani nga, ang baboy dili ipakaon, ingon day pa mo nga, ang isugo na Israel ra, oy. Kaming hintil kaon gimi, tanawara. Pag ingon nga, ang kanon ninyo baka, kanino kanding, ay mo apil mi nagkaon, brad. Ano mo apil mo kaon mo sugo, ah? Di ba klaro? Mo nang makalibog ang inyong doktrina. Nganong malibog inyong doktrina, kaya buhay gamandong bilang espiritu ba? Oh. Kaya ang inyong gipalabi, ang inyong ganas pagkaon, matod pa Pilipos 3:19, ang inyong dangatan maong pagkalaglag, kaya ang inyong hunahuna gitumong sa butang sa kalibutan, og ang inyong Dios tiyan. Ang ato kining Dios tiyan, laglag ita. Nga naman, kaya naman inyong pinulungan nga, basta mo soon lang sa ginawaan, brad, okay na na. Dawato na sa Ginoo. Sure, oy. Dawaton sa Ginoo ang tanang musulod sa lawas, basta kanunon. Wala mo na mabantayan ninyo, God. Tanawar ko ni Marcos City. Sa Marcos City, mga kaigsuunan, klaro di ang gisulti. Nga, nangaon ang mga apostoles nga wala manghunaw. Ang ikaon sa mga apostoles paanpod. Gibadlong sa mga hinawayon. Iskilibag parisyo. Nga nangaon man yung mga apostoles nga manghunaw. Nga balaod mga sikitugulangan nga usab kaon manghunaw magina. Ingon na Ginoo, ang tanang musulod sa lawas dili na magapahugaw. Sanglit, igawas ra man na. Og siya may pahayag,
Sanglit, dili man kini mosulod sa iyang kasing-kasing, kung dili nga man lamang sa intihan, ug busa igait sa ras gawas. Sa ingon ni ana, iyang ipahayag, nga malinis di ay ang tanang kanunon. Sa ato ba ang ingon ni Kristo, basta tanang musulod sa lawas, basta kanunon lang, di gyud na makapahugaw sa tao. Problema lang sa nagbasa, wala sabta ang pulong kanunon. Nga ang pulong ganing kanunon, mo na siya ipakaon sa Ginoo. Sa ito ba kung mukaon ka karnibaka, manok, isda nga may himbis, karniro, kanding, kung mukaon ka ana, di gyud mahugawan imong lawas. Kay mo ni suting Kristo. Dili magapahugaw kung ang musulod sa lawas kanunon. Meaning, ipakaon sa Ginoo. Pero mukaon ka sa kaning baboy, mahugaw ka, oy. Kung mukaon ka sa isdang walay himbis, alimango, o lang mahugaw imong lawas, di kay hugaw mo nang ikaon. Muna'y usa nga wala mabantay, mga kaigsunan. Muna'y pag-abot dito sa bagong tugon, ingon San Pablo, 2 Corinto 6, 17-18, panggula ka mo kanila o magpalain ka mo kanila o ayaw na ka paghikap o mahugaw o pagahinangpon ko kamo. Muna giingon diha mga kaigsunan. Muna nga, pag-ingon og mahugaw, pag-ingon nga dili pahikap, kamantay ba kita? Nga ang dili pahikap sa ang tugon ang baboy biya. Ayaw paghikap sa baboy, ayaw pagkaon sa unod ni ini, kay hugaw ni alang ninyo. Hugaw ni alang ninyo. Wala mag-ingon nga, hugaw ni alang sa Israel, or alang sa Hudiyo, hugaw ni alang ninyo. So, buti pa sabot apil ta na pagkasultiha, may gana. Kay ang balaod sa Ginoo, di lang na balaod sa mga Hintil or balaod sa mga Hudiyo, balaod na alang natong tanan. Tanawar ko ng Salmo 105:7, ang kasuguan sa Dios alang ni sa tibuok kalibutan. Pag-abot sa Ecclesiastes 12:13, usa na lang kabutang ang akong gihangyo kaninyo, tahura ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo kay alang ni sa tanang tao. Nausaw man nagkaroon. Muna nga, ang uban nga mga preacher, uban nga magwali, ilagituuhan nga baboy, hugaw, sa tugon, pag-abot sa pagtugon, nahindo na ko, no? Ang question, unsa may gihinlo? Hinga po sila nga, namatay naman Ginoo, Brad. Sa kamatayon ni Kristo, nahinlo na ang tanang mananap nga mahugaw. Iyan pangutana sa mabasa. Adun na ba'y mabasa ang bersikulo nga si Kristo namatay alang sa mga mananap nga mahugaw? Dito kabasa na. Nasumala pa sa 1 Pedro 3:18, si Kristo namatay alang sa mga sala sa mga tao. Wala siya mamatay alang sa mga mananap nga mahugaw. Kamu rin gabot-buotan na ba? Kamu ikaw nahuna ba nga? Namatay na ba si Kristo? Nahihinlo na ang tanang mananap nga mahugaw. Kipunaan pa gyud. Namatay naman ang Ginoo, Brad. Nawa na kapahulay. Kilansang nas cross. Kilansang na napulok kasugo. Giba munaan mo ninyo ang bersikulo. Sa gipunaan ang bersikulo, buti pasabot nga daghan ang mga impyerno kung daghan mo tuon ninyo. Ano man, kadili man tinuod. Di man tinuod ang gipuno. Mura ba ingon nga, ang tao maluwas, pinagisgrasya, o dili sa inyong kalingon, kay binuhat na ang dili, pinaagis pagtuo. Isakto gina. Maluwas ang tao, pinaagis pagtuo. Apan ayaw i-period ang bersikulos Biblia, kay walay sumpay diya nga dili mo tumag na pulo kasugo. Ang problema lang, ang inyong gisumpay mo di tinuod. Kung sa ingon ninyo, maluwas ta pinagis pagtuo, Brad, di na nang kasuguan. Inyo ba nang gipuno? Kung wala man na bersikulo. O di ba? Wala sa bersikulo na. Muna nga, adunay mga bersikulo sa Biblia may gala nga insakto na unta. Apan dugangan na gininyo para lang sa inyong hunahuna kaugalingon nga ang inyong doktrina majustify ba nga tinuod ni, pero dili tinuod kay kanman gipuno ra manggod. Gipuno ra manggod. Na karon, daganta. Pag-abot sa bagong tugon mga kaigsuonan, kung nakabasa mo bersikulo o sa istorya, na diya sa Marcos 5, 1-12. Adunay tao diyang gisudlan sa hugaw nga espiritu.
nagpuyo sa mga lubong, nagbunog sa iyang lawas, pinagis mga bato, nagsiyagit, unya kung kapuson sa kadina, dili magsilbi, mga putol ang kadina. Yan natagbuan ng Ginoo. Ingon na Ginoo nga gawas na hugaw nga espiritu. Ingon po ang nasudlan nga ayaw mig sakita. Ingutan ng Ginoo kasi imong ngalan ingon sa ligyon kay daghan mi. Nakaron. 10:11 mihangyo ang hugaw nga espiritu. Nga magtutudlo, ayaw lang mi abuga nining dapita. Hangyo lang mi nimo nga na may mga baboy nga nangunga di as pakilid, mubalhin mi didto. Kasi ko sino? Og ang Ginoo mitugot nila. Sa ato pa ang Ginoo misugot nga ang hugaw nga espiritu nga tuas tao mubalhin or mo transfer sila ngadtos mga baboy nga nangungad. So tinuod, nang gawas ang mga hugaw espiritu, nibalhin ngadtos mga baboy. Nisulod dito. Tanaw pagsuod sa mga hugaw espiritu, nagkabuang ang mga baboy panagan, nagligid-ligid, guwa kasabot. O nangamatay sila. Mingon bang uban ba nga, Brad, ay namatay naman tubad. So kaning amo diri kay, wa man ni masudli, katurumang baboy sa una nasudlan, mga katarungan pod. Yan pangutana, nausa ba ang naong baboy? Nausa ba ang spilling? Wala oy. Wala. 3,000 ka mga hugang espiritu nga nisulod sa tao, nibalhin sa baboy. Mao ding kusgan. Ang pangutana magigsuunan mao ni, kung limpyo pa ang baboy panahon ni Kristo, nga nang misugot man siya nga mo transfer ang hugang nga espiritu nga tos baboy kung hinlo pa to, imposible. Imposible metabo na. Nisugot ng si Kristo nga ang hugaw nga espiritu mo transfer sa baboy tungod kay nahibalo ang Ginoo nga hugaw ng baboy. Ang hugaw alang sa mga hugaw. Muna'y usa diha mga kaigsuunan. Labahin niya. Karon, adunay mga bersikulos Biblia mga kaigsuunan nga gitagaan nila laing kahulugan nga dili mauna sa gipasabot ni Apostol Pablo. For example, 1 Corinto 10, versikulo 25. Kung ari ka mabasa aning Biblia ha, kay hubad na sa Katoliko, ang ilang gisulat anis bersikulo, gilahi na sa original. O, bago man ni hubad, maayong balita Biblia. Nganong gilahi man niya? Sa 1 Corinto 10, versikulo 25, mo niya ang pahayag sa maong bersikulo. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karni kay baligya diya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Naliman ka? Makahimo kamo sa pagkaon bisag unsang karni nga naagi baligya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. So kung ikaw ang nagbasa, di makaingon ka nga, sa ato pa ang baboy ipakaon na gidi ay. Ipakaon na gidi ang baboy kay mabasa ko na to na. Ang pagkutana, tinuod ba? Ang King James Version, igsoon, kining King James, una pa ani, ulahin na ni siya. O ang naghubat ani ang Katoliko, nga kusog mga og karing baboy. Mao na nga sa ilang pagsulat, ila pong gipahaom nga, ato ni Osborne B, para nga, murag mo angayan nga, ang baboy makaon na gyud. Nakunwala tayo hanaos Biblia. Di makakaon juga kay atoon kas mga CFD. Brad, sayop na mga SDA, brad, nga di ipakaon kayo. Makaon o, liman kaning makahimo mo pagkaon sa usang karne sa merkado di. Ang baboy kay may karne mo na di kaon na. Kaya wapoy hanaw, di makaon kayo kay mabasa Biblia. Apan ang Biblia may gala. Insaktong original. Ang uban lang ng mga hubad, kay ilang gipahaom silang kaugalingong doktrina. Ang naghubad anong Biblia ha kay Katoliko man, so ilang pang gipahaom nga butangan sa wala to mabasa ang baboy, pero apil lagi ang baboy, nga naman, magkahimo ang pagkaom sa usang karne nga naas merkado. Pero sa King James Version, dili na maodiha. Ilang gipang usab. Ano unsa may ingon sa King James?
1 Corinto 10:25 sa mao gyapon nga chapter atong basahon. Para makasabot mo mga kaigsuonan. Mabata nang giingon sa Usas 4:6, ang akong katawhan ginalaglag kay nakulangan sa kahibalo, nalimot sa kasuguan sa Ginoo. Manlaglagin ang tao kung ita kabaw. Nga naman, kay daghan nga mga hubad sa Biblia karon gipang usob na. Oh, wala na sa original nga pagkasulti. Ya. 1 Corinto 10 versikulo 25. Kumaon kamo bisan unsa ang gibaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi may tungod nini alang sa kaisipan. O sa giingon sa King James, kaon mo bisag unsa ang gibaligya sa merkado basta kanunon. Pero dire sa Bible nga ilang hubad sa Katoliko giwala ng kanunon. Usa na may gibutang, makahimo kamo sa pagkaon bisag unsang karne nga naa sa merkado gibaligya. Wala na kanunon. Pero ang original na kanunon. Meaning, hisgot gani kanunon, buti pasabot na katang ipakaon si Ginoo. Moto'y pulong kanunon. Apan ila nang gikuha silang bagong hubad. Para gyud nga mo-justify nga ang baboy ipakaon na. Pag sure, alang ratos makasabot. Pero mahiba mo nang iwali ginako. Isulti ginako igsuon ang diferensya. Para kamong naminaw diha makabantay gay mo. Lugar imposible matinood ng bersikuloha o nya kining sa nag-una hinoon dili tinuod. Oh. Ang pangutan na anong giusab man. Kung maghimo mo Biblia, maghubad mo Biblia, ay usba ang original kay ang original na ay makaon sa mga kanunon unya giusab na. Mo nang isulti ginako para masabtan ninyo. Kaya kung kulang tas kay bulo si Biblia, posible ang tao malaglag. Ingon ana iso. John de la Cruz Romo, good morning bro ug sa tanang viewers, happy watching here in Malaysia. Maayong buntag diya sa Malaysia by the Romo. So akong awhagon ang ato tanan nga mga kuan kining mga viewers nga mga Adventista ato lang i-share tong live. Aron nga daghan igsoon ang masayo sa mensahe. Makasabot sa kamatuoran. Victor Birano Jr., God bless. Maayong patanaw ni Bro Victor. Asa na pwede si Bro Victor ng tanaw karon. So, padayon ta. Nakaron. Ang gisaligan igsuon sa uban nga mga CFD, mga tao nga mukaog karing baboy, dito mo dagan sa buhat Jess. Mo nilang daganan. Karon ang buhat Jess himuon ng literal. Ang buhat Jess simbolikal na, di man literal. Ngano simbolikal? Title palandaan simbolikal na. Si Cornelio o si Pedro. Sa title palandaan, wala na magsulti nga nag-ingon nga ang mananap nga mahugaw o hinlo. Wala masulti diha. Ang title diha, si Pedro o si Cornelio. Karon, kinsa man si Cornelio, hintil. Si Pedro, Hudiyo. Si Cornelio mainampuon, gisugo sa manulunda nga kuhaon si Pedro kay naay pulong ni Pedro iwali nga maluwas siya. Na laton ka pagkasulti, gisugo ni Pedro ni Cornelio ang tulo ka tao. Duha ka sulugoon ug usa ka masibaw sundalo. Samtang gabaglay pa sila si Pedro sa bersikulo 9, gibati na kung gagutom. O nangandig makaon ni ato sa atop kay magampo siya. Apan gutom siya. Paghanga niya, naabli ang langit, og adunay dakong habol gitunton, og dito ang tanang matang sa mananap nga tagupa tog tiil, nagkasaguyo ng mga langgam sa kanginan. Ato pa nakarga ang baboy dito. Karga ang baboy, kargang kabayo, kargang American prag. Tanan, hugaw mo nanap ng karga dito. Niabot sa tubangan ni Pedro ang habol, og nabati ang tingog, Pedro, tindo, pag kumaon ka. Balibad si Pedro, Ginoo, di ko mo kaon, kaya wala po kasukad, og dilaan, og uhugaw. O sa ingo sa tingog, ang tingog na bati, giribyos katulo. Ayaw pahingalig din ibinalaan ang mga butang nga nahinuan as Dios. Mga butang nga nahinuan as Dios. Wala na nga tanang butang nahinuan as Dios. Mga butang lang ang gisikutan.
Samtang si Pedro nalibog unsa ang kahulugan sa pananaw ni abot ang tulo ka tawo. Gikuha si Pedro, lato nagbasol si Pedro ni uban. Si Cornelio pod ang nahitabo, iya gitapok ang mga parintig mga higala sa ilang balay, mga hintil. Kay gusto pod nga ang mga tao makabati si mensahe. Pag-abot ni Pedro sa 25, si Cornelio misimba niya. Ingos Pedro, tindog ay pagsimba kay tao kasama nimo. Pagsud ni Pedro sa balay ni Cornelio na iyang nakita magkaigsunan ang daghan nga mga hintil didto nga nagkatigom. O sa ingon ni Pedro, kamo nasayod nga sa balaod sa mga Hudiyo, dili mi mamisita. Ha? Nga sasama ninyo. Kay supak na sa balaod sa mga Hudiyo. Apan ingos Pedro, apan, di pahibalo kanako sa Dios, pinagis pananahon, nga walay tao nga akong pagaingnon nga hugaw. Sa ato ba ang buhat, Jis? Agi pasabot, mga tao, dili kay mananap nga hugaw. Una ilamang iliteral. Magiluan ako, no? Tanawar ko niyo? Kristohanong katilingban, hubad sa Katoliko. Unsa may giingos pare, dili? Sa pananahon. Unsa may ang gihatag ng komentaryo sa ingon nga ipakaon ang mananap nga mahugaw. Nero? Ang relihiyong Hudiyo naglangkob si tibuok kotay sa mga pagdili alang sa mga magtotoo. Nagbutang og kalainan tali sa mga limpyo nga mga mananap. Ingon pananglitan adtong makaon og ang dili limpyo. Ang dili makaon. Ang samang balaod gihatag pod sa katauhan sa mga Hudiyo. Dili makasalo-salo sa dili mga Hudiyo. Busa, nara, ang pananaw ni Pedro, diin gidapit siya sa pagkaon sa hugaw mga mananap, nagkahulugan nga dili siya magpanagana paglakaw o pagkabilin sa balay ni Cornelio nga Romano. Klaro kayo ang hubad. Klaro kayo. Nga mismo gani ang inyong pare, nagkomentaryo na sa buhat Jess nga dili literal, simbolikal. Ningon ang pare nga, ang pagpakaon sa Dios ni Pedro sa hugaw mananap nagkahulugan nga dili siya magpanagana og magpanuko sa pagkabilin sa balay ni Cornelio nga Romano. Kato ba? Simbolikal. Pero mga CFD, literal. Mula ba po mga obispo ni mga tawhana? Matod pa ni Mamak, bahalag di maluwas, basta lami kayo ang baboy, kaon, mauna, bahalag di ka maluwas, kay lami good. Oh, sulti pa kakaroon na, pero ato na sa impyerno, matod pa sa Mateo 13, ang mga tao mo kagot sa ilang ngipon sa grabing kasakit o muhilak tamas ginawa, paabuta lang na. Kung di ka mubiya ng pagka-Oscar ni, maugin na ang imong dangatan sa tinuod lang. O, dili man na ingon nga paghukom, pero Biblia maguna. Bingon na ba ng uban, nganong kahukom ang kabrar, nga dili man ta pahukmon. Dili ka pahukmon kung dili tinuod. Pero tinuod, isulti. Zacarias 8:16, isulti ang tinuod nga to sa imong isig katao. Ipasulti mang tinuod. Na, yan, may tinuod din eh. So muna maigala ang hitabo. Klaro ang bersikulo o kapitulo sa Biblia sa buhat Jesus na si Pedro nalibog unsa ang kahulugan sa pananahon. Adunay kahulugan, buti pasabot nga dili siya literal, simbolikal siya. Unya ikaduha, wala magsulti nga gihiluan ang tanang butang. Gihiluan ang mga butang. Buti pasabot nga adunay butang nga wala mahinlo. Kaya kita, mga tao, butang mga ito sino? Iya butang property. So, naay mga butang wala mahinlo. Naay mga butang nga nahinlo. So, ang koneksyon sa Hudiyo ug Hintil, human ni adtong panahuna nga sila nagkahiusa dito, human sa pananao ni Pedro. Kasultian tabig soon, kung si Pedro wala pa makitag pananao, dili kisya maadto dito. Sa balay ni Cornelio. Kay supak sa balaod. Pero Ginoo na may kasulti, gisultian mas sa kahulugan, gisultian siya nga mao ni may tabo, manang uban si Pedro. Og human ni adtong pag-uban ni Pedro,
aduna pagani mga Hudyo sa Jerusalem nga nasuko ni Pedro. Versikulo 11, kapitulo 11 sa buhat 10. Girebyo ang istorya sa buhat 10 ngadtos kapitulo 11. Nga naman, sa dihang nasuko na ang mga Hudyo, kaya nga si Pedro daw ni at Tomas ni Cornelio, ni sarusalo pagpagkaon. Mga itong girebyo ni Pedro ang pananahon. Nganong miadto ko sa balay ni Cornelio nga Romano nga supak ano sa atong balaod, tungod nining pananahon gipakitaan ko sa Ginoo mo na niipon ko dito. Unya, nara pa may mga Marokoy nga masiibli. Si Pedro kuno dikaon kuno karing baboy kay niipon magkaon sa mga hintil. Naka mga hintil mo kaon magbaboy. Pura pug tinuod. Kung di gini mo susiyon ang Biblia may gala, magkaingon jud ka nga. Na mo ginabati ko nga wali mga siibli. Ay, si Pedro ni kaon nagkaring baboy. Nga naman, kay sa buhat 10, buhat 11, si Pedro ni apil pagkaon sa mga hintil. Na kung ang gikaon si hintil baboy, si Pedro ni kaon sab. Tanawa. Pero imong sabtan ang bersikulo, ang mga hintil dito, o si Pedro, wag yun magkaon no karing baboy. Nga naman yan. Kapitulo 11, buhat 11. Ogo niya ang mga apostoles ug ang kaisuunan nga didto sa Judea nakadungog nga ang mga hintil usab midawat sa pulong sa Dios og ang paghitong nga si Pat Pedro sa Jerusalem siya nahiglalis og may circumcision nga nag-ingon nganong miadto ka man sa mga taong walay tuli og nakigsalo kanila sa pagpangaon. Si Pedro misalo pagpangaon sa mga hintil. Ang konklusyon sa mga siibde uban pa, si Pedro kung nikaon ko karing baboy, kaya mga hintil mo kaon do karing baboy. Apa niya ang bersikulo 1. Og niya ang mga apostoles og ang kaisuunan nga dito sa Judea nakadungog nga ang mga hintil usab midawat nas pulong sa Ginoo. So kung midawat sa pulong sa Ginoo ang mga hintil, wa sila mga og karing baboy kay ang pulong sa Ginoo ingon mga dili ka mukha og karing baboy hugaw na. Unya midawat mas pulong sa Ginoo. So nangaon sila nga wala na tay mga mananap nga mahugaw kay nakasabot naman sila sa mensahe. Kana may sakto mga kaigsuonan. Nang uban kay lamon-lamuon pagsabot ang Biblia. Para lang gid nga matuman ilang gusto igsuon mao nang ang mga pulong sa Biblia ay lang pang-usbon. Kana delikado na magkaigsuunan. Kaya once gani nga usbo nato unsa na si Biblia, nagsunod na ta sa plano sa Yawa isuon. Ato nang gisunod ang sugo sa Yawa ug ato nang gisupak ang sugo sa Ginoo. Og nagsulti ang bersikulo sa Biblia nga walay taong manilapason nga malangit. Magkasala mata. Managiingon si Biblia. Tanang tao nakasala. Apan ang Bible nagsulti, buhat 3:19. Pag ginursol kamo og pamalik ng mo kaniya, aron na pala inyong mga sala. Aron ang panahon sa kahayay mag-aabot sa sulod ninyo. Sa ito pa, bisan pag magkasala ta karon, apan na ay panahon sa pag-undang o paghimo o desisyon, pagpangalagad sa Ginoo. Kaya sultian tayo magisunan, ang Ginoo gusto ang tanang tao maluwas. Apan na ay butang nga dili niya mahimo kining atong desisyon. Kung di ta mangalagad niya, kung di ta motuba siya masugo, di po naman makabuot ang Ginoo. Oh, nga naman, papilion na kaniya. Deuteronomio 30:19. Gisampit nako ang langit ug yuta sa pagsaksi bato kanimo ning adlaw nga sa imong atubangan gibutang ko ang kinabuhi ug kamatayon ang tunglo ug panalangin pilia baya ang kinabuhi aron mabuhi ka ikaw ug ang imong kaliwatan. Bisan pag ang Dios gusto nga ang tanang tao maluwas, pero papilion na kita niya. Unsa may imong alagaron, ako o ang Yawa? Mutuman kag sugo o dili ka mutumag sugo? Unsa may imong alagaron, unsa imong gusto? Mukaon ka sa mananap nga mahugaw, muundang kag kaon. Papilion ka. Nga naman, kay bulahan na lang kung ang tao maimpirno dili magmahay. Nga naman, iyang gipili nga dili mga lagad si Ginoo. Mao na may gala atong pagtuon kag kumutagon, kay napong lakaw. Salamat sa mga viewers. Salamat sa mga basher pod. Mataba ni John de la Cruz Romo, Jerry Doble, ikaw mo'y hugawan, gideklir na gayon nas Dios, nga hugaw mo kaon bagig mo, hugawan mong dagko, kaon mo guwati, bitok, labod, taluto, kamprag, ug uban pang hugaw mo na.
Mingon sila nga, ang tanang mananap hugaw ginluan na, pero kanang mga tawhana, di ka na magkaog labod. Di po na magkaog talotog, tiki, og toko, og ok-ok, wate, bitok. Di na mga on, oy. Pero kung gihan mingon, ay, ginluan na tanang mananap ang hugaw, brad. Basta lang paita. Og mo na istorya may gala, wa nagi problema ang taong sudan. Kung mo na tinuod na, wa nagi problema ang sudan. Kaya nga naman, bisis sa imong balay na kisudan. Na taluto, na toko, na ulahipa, na kamprag, na ok-ok. Wa na hayahay ta kayo. Oh. Pero, di mo ko tinuod. Kini yung mga taong gawali nga ginluan ang tanaman na mahugaw, mo tani mga on ng ok-ok, ilaga, toko, tike, labod, bitok, wate. Mo tani mga on ta mo ana. Kay, muwali ko mga hinlo na tanaman na mahugaw. Unya, magkisi-kisi mo ng bakanon mo. Mo nang doktrinang makalibog mga ison. So, alas tanan, itong pinginaot, ganamos may paglawas, Happy New Year, adlang Domingo, adlaw ng ting trabaho, dili adlaw sa pagsimba, o dili po ni adlaw nga balaan, o dili po ni adlaw yung pahulay, kining adlaw Domingo. Mag-ampot as pagtapos. Minahal nga Diyos nga ikaw sa mga langit, salamat din kabuntagon. Salamat sa mga panahon na kaya kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Ginoong Diyos, palangini, ang mga tao na minanagtan ang masabtan ang kamatuoran. Pasalamat kami sa mga sala, ang gisalig pinagi lamang sa iyong bugtong anak na aming manuluwas amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Pina, kaninyo nga pagbutyag sa kamatuoran to sa kalawasan, apan ang pagtibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat may buntag. God bless you, bye-bye. Bersikulo lang, walang personal.